Okay, hello teachers, hello future top-notchers, kumusta na kayo? Handa na ba kayo sa board exam nyo ngayong darating na September? Okay, so kung hindi pa kayo handa, manood kayo sa video na to para naman matututo kayo, okay? And also, magsimula na kayong mag-review ha, huwag yung sayangin yung mga oras nyo, yung panahon nyo, okay? O sige, so ngayon, ang tatalakayin po natin is yung mga focus ng pandiwa kasi marami ang nalito dito. Ma'am, ano po yung pagkakaiba-iba nila? Kasi minsan medyo pareho lang po sila. Paano namin malaman na ganito yon? Ito yung focus sa pandiwa at ito yung ano, di ba? So ngayon tatalakayin po natin yan. Okay? So disclaimer lang po ha. Mula po sa iba't ibang resources po itong nakuha natin na handouts or itong PowerPoint. So, yung iba dito is mula sa Google. Yung mga halimbawa is ako talaga yung gumawa sa mga halimbawa. Tsaka meron din tayong mga pa-drills dito na ginawa ko rin. At yung iba is mula rin po sila sa mga tanong sa internet. Okay? So, una, meron tayong mga focus sa pandiwa. 7 po yung focus na pandiwa natin lahat. So, pinakauna, focus sa tagaganap or focus sa actor. Makinig kayo ha, mga teachers. Dapat tandaan nyo yung dalawang term. Yung tagaganap, tsaka yung focus sa actor. Or tagaganap or yung actor. Okay? Kasi minsan yung lumabas sa board exam or sa choices kasi, tagaganap ang nandoon. Paano kung actor yung nasa isip mo? Okay? Hahanapin mo doon, hala, nasan yung actor? Bakit wala? 'Di ba? So, alam niyo dapat yung tagaganap at saka yung actor is the same na po yan. Next naman, meron tayong focus sa tagatanggap or focus sa benefactive or yung benefactibo. Okay? Next, focus sa layon. Meron din tayong focus sa kaganapan or lokatibong focus. Meron din tayong focus sa direksyon, focus sa gamit or focus sa instrumento, focus sa sanhi or kusatibong focus. Okay, tandaan nyo ha, sanhi or kusatibong focus. Pareho lang po yun. Okay? So ngayon, iisa-isahin po natin at meron din tayo mga halimbawa, okay, para mas lubos yung mauunawaan itong mga focus ng pandiwa. Okay, pinakauna, unahin muna natin yung focus sa tagaganap or yung focus sa actor. Kapag sinasabi nating tagaganap or actor, mga teachers, ito yung kapag ang paksa ng pangungusap ang tagaganap ng kilos na isinasaad sa pangungusap. So ano po ba yung ibig sabihin? Yung paksa muna. Ano po yung paksa? Kapag sinasabi nating paksa, okay, siya, sa kanya po nakasentro or siya po yung pinag-usapan ng pangungusap. Okay? Yun po yung tinatawag nating paksa. Kumbaga, yung simuno or yung subject sa English. Okay? So, yung paksa, siya po yung pinag-uusapan po natin sa pangungusap. So, dito ha, sa focus sa aktor, kapag ang paksa ng pangungusap ang tagaganap ng kilos na isinasaad sa pangungusap. Okay? Yung paksa ang tagaganap ng kilos na isinasaad sa pangungusap. Okay? Yung sinasabi nating kilos dito, ito po yung pandiwa. Okay? Ma'am, ano po yung pandiwa? Nakalimutan ko kasi medyo matagal-tagal na ako nag-aral. Kapag sinasabi nating pandiwa, ito po yung salitang kilos. Kumbaga, yung mga action, di ba? Mga verb, kumbaga sa English, yung verb, di ba? Halimbawa, tumatakbo, tumatalon, sisigaw, ang pangalan mo ay Charis. Okay, tumatakbo, lumalangoy, kumain. Okay, naglalakad. Kumbaga, mga action words. Ito po yung pandiwa. Nakuha nyo ba? Okay, very good. So, ito po yung pandiwa ha. Ano nga yun? Sa focus ng aktor, yung paksa, siya po yung gumaganap ng kilos ng pandiwa or kilos na isinasaad ng pandiwa. Nakuha nyo ba? Okay, kung hindi nyo pa masyadong nagets, okay, huwag kayong mag-alala, meron tayong mga halimbawa. So, next naman, sinasagot nito ang tanong na sino. Again, sino? Yun yung tinatanong sa focus sa actor or focus sa tagaganap kasi mga tao talaga ang gumaganap nito. Mga tao talaga or usually mga tao yung gumaganap sa kilos ng pandiwa sa focus na actor. Actor nga, 'di ba? Okay. So ginagamitan din ito ng mga panlaping mag, om, mang, ma, maka, makapag, maki o magpa. Okay, ma'am, hindi ko pa siya masyadong naunawaan. O sige, meron tayong halimbawa.
Unang halimbawa natin is bumili si Angelo ng sasakyan. Ano nga yung halimbawa? Bumili si Angelo ng sasakyan. Ngayon, di ba sinasabi kapag focus ng tagaganap or focus sa aktor, yung paksa ang gumaganap sa kilos, di ba? Yes, yung paksa ang gumaganap sa kilos. So ngayon, hanapin muna natin dito sa unang halimbawa natin ha, nasaan dito yung paksa? Okay? Yung paksa, siya po yung gumaganap sa kilos. Nasaan dito yung paksa? Bumili si Angelo ng sasakyan. So, ang paksa po dito, nakita niyo ba yung aro-aro? O sige, yung paksa dito is yung si Angelo. Again, sino yung paksa? Si Angelo po yung paksa natin dito. Okay? Okay, wala pala ditong highlight, no? O sige, si Angelo, siya po yung paksa. Wait po muna. Si Angelo ang paksa. Bakit? Si Angelo kasi yung focus ng pangungusap. Siya po yung pinag-uusapan, kumbaga. Okay? Now naman, 'di ba sinasabi natin nga, 'di ba, na yung paksa ang gumagawa ng kilos. Ano ba yung kilos dito or ano yung pandiwa na nandito na ginagawa or isinasagawa ni Angelo? So yung pandiwa natin dito, gaya ng sabi ko kanina, action word. So pandiwa natin dito is yung bumili. Okay? Bumili. So yun po yung pandiwa. So ngayon, sino ang bumili? Sino ang bumili? Of course, yung paksa. Okay? Yung paksa, kasi sila yung taga-kilos ng pandiwa natin. So, si Angelo. So, kumbaga, dito, si Angelo po yung actor. Kung napapansin nyo, yung paksa dito yung tao. Siya po yung kumikilos sa pandiwa, which is bumili. Sino yung bumili? Yung paksa, which is si Angelo. O, so, kaya siya naging focus sa actor kasi yung gumaganap sa kilos is yung paksa. Nakuha nyo ba? O, sige ma, medyo nalito pa ako. So, meron tayong ikalawang halimbawa. Maghuhugas ng plato si Annabel. Again, maghuhugas ng plato si Annabel. So, ang question ngayon or ang tanong, nasaan dito yung paksa? Nasaan dito yung paksa na siyang gumaganap sa kilos ng pandiwa? Nasaan dito yung paksa? Very good. Sino yung paksa? Si Annabel. Again, si Annabel po yung paksa dito. So, nasaan dito yung pandiwa? Nasaan dito yung pandiwa, yung kilos? Maghuhugas. Di ba yun yung pandiwa? Maghuhugas. Now, ang tanong, sino yung maghuhugas ng plato? Or sino yung gagawa ng kilos ng pandiwa, which is yung maghuhugas? Sino? Si Annabel. Okay, si Annabel. So, kaya siya focus sa actor or focus sa tagaganap kasi yung paksa, okay, yung paksa na si Annabel, siya po yung gagawa sa kilos ng pandiwa or siya yung magsasakilos sa pandiwa which is manghuhugas or maghuhugas. Okay? Okay. Sige, next na po tayo. We have kumakain ng mangga si Jessa. Sa ikatlong halimbawa natin ha, kung hindi nyo pa masyadong na-gets. Okay? Bakit siya naging focus sa tagaganap, ma'am? Or naging focus sa aktor? Kumakain ng mangga si Jessa. Saan dito? Or sino dito yung paksa ng pangungusap? Sino dito yung paksa? Okay, very good. Si Jessa, di ba? Siya yung paksa dito, si Jessa. So, ano yung pandiwa dito na dapat isakilos ni Jessa or isakilos ng paksa? Yung kumakain. So, yung kumakain, iyon po yung pandiwa natin, di ba? Na isinasagawa ng paksa. So, kumakain ng mangga si Jessa. So, siya po yung nagsasagawa ng kilos ng pandiwa, which is yung kumakain. So, kaya siya naging focus sa tagaganap or focus sa actor again dahil yung paksa, yun yung gumagawa sa kilos ng pandiwa. Okay? So, si Annabel, siya yung nanghuhugas ng pinggan or manghuhugas ng pinggan. Next, si Angelo, siya yung bumibili ng sasakyan or bumili ng sasakyan. Si Jessa, siya po yung paksa, tapos siya po yung kumakain ng mangga. So, focus sa actor, yung paksa ang gumaganap sa kilos ng pandiwa. Nakuha nyo? Okay, very good. Next na tayo ha, next na tayo. Huwag nyo nang lituhin yung sarili nyo. Madali naman siyang maintindihan kapag unawain nyo lang talaga or hanapin nyo muna yung kung saan yung paksa. Okay? Saan yung pinag-uusapan sa pangungusap na iyon. Kapag nakita nyo dito sa focus actor, kapag nakita nyo na ang paksa, siya yung gumagawa sa kilos ng pandiwa, automatic po, focus sa actor. Nakuha nyo? Okay, very good. Next na tayo, focus sa taga-tanggap or focus sa binipaktibo. Again, focus sa taga-tanggap or focus sa
Ano nga yun? Ano nangyari? Wait muna ha. Sige. Na-ex ko pala mga teachers. Okay, pasensya na. Next na po tayo. We have focus sa tagatanggap or focus sa benefactive. Okay? Kapag tagatanggap naman, ito yung tumutukoy sa tao o bagay na nakikinabang sa resulta ng kilos na isinasaad ng pandiwa. Ano yon? Yung tumutukoy sa tao o bagay na nakikinabang sa resulta ng kilos na isinasaad ng pandiwa. So kumbaga, ang simuno o yung paksa ng pangungusap ang tumatanggap sa kilos ng pandiwa. Again, yung paksa o yung kilos, sila po yung tumatanggap sa kilos ng pandiwa. Kung naalala nyo, yung focus sa tagaganap or focus sa aktor, sila yung kumikilos, di ba? Yung paksa ang kumikilos. Sila yung gumaganap sa kilos sa pandiwa. Pero dito iba po. Bakit? Sa tagatanggap, sila po yung taga-receive. Okay? So, sila po yung, ang paksa po dito yung tumatanggap sa kilos ng pandiwa. Tumatanggap lang po sila. Hindi po sila yung gumagawa, ngunit sila po yung tumatanggap lang. Tumatanggap sa kilos. Okay? Nakuha nyo? Very good. Dito sinasagot ang tanong na para kanino, o parang kopi ko, di ba? Para kanino ka lumalaban, o mga bakla. Okay. O basta siya na, mga teachers. Okay. Para kanino. So sinasagot dito ang tanong na para kanino. Ginagamitan ito ng mga panlaping I, or I, in, ipang, or ipag. Nakuha nyo? O sige ma'am, hindi ko pa masyadong naunawaan. Meron tayong unang halimbawa. Ang unang halimbawa, ipinag-igib niya ng tubig ang dalaga. Again, ipinag-igib niya ng tubig ang dalaga. So ano nga yung sinabi ko kanina? Basta focus sa benefactive or focus sa tagatanggap? Yung paksa ang tagatanggap ng kilos, 'di ba? Siya po yung tumatanggap ng kilos, yung paksa. Ngayon ang tanong, nasan dito yung pandiwa? O, pandiwa yung tinatanong ko. Okay, pandiwa muna yung tinatanong ko. Nasaan sa pandiwa? Okay? Sino yung tumatanggap? Kumbaga, para kanino yung pinag-igib niya na tubig? Para kanino? Very good. Sa dalaga. So kung napapansin nyo dito, ang dalaga, siya po yung paksa. Siya po yung pinag-usapan, kumbaga. Okay? So tapos yung pandiwa ay pinag-igib. So ngayon, sino yung tumatanggap ng kilos ng pandiwa? Sino yung ipinag-igib? Very good, yung dalaga. So sa focus ng tagatanggap, ang paksa, sila po yung tumatanggap sa kilos ng pandiwa. Next, ma'am, meron tayong halimbawa, ikalawang halimbawa. Ibinili ni Dwight ng Rosa si Rhea. Again, ibinili ni Dwight ng Rosa si Rhea. So ngayon, nasan dito yung pandiwa? Pandiwa yung tinatanong ko ha. Nasan dito yung pandiwa? Very good, ibinili. Ito yung kilos, di ba? Ibinili. Ngayon, sino yung tumatanggap? Sino yung tumatanggap sa kilos? Sino yung ibinili ng rosas? Sino? Si Dwight ba? Hindi. Hindi si Dwight. Bakit, ma'am? Si Dwight kasi ang gumagawa ng kilos, di ba? Si Dwight ang gumagawa ng kilos, pero hindi po siya yung paksa. Bakit? Ang paksa po dito mga bakla is si Rhea. Siya kasi yung tumatanggap ng kilos. Siya yung binilhan ni Dwight ng rosas. Di ba? Wait mo na, wag kayong malito ha. Sa focus sa tagatanggap, yung paksa ang tagatanggap sa kilos ha, hindi sila yung gumagawa. Yung paksa ang tagatanggap sa kilos, sino or para kanino yung ibinili na rosas ni Dwight? Para kanino yon? Kay Rhea. Okay? So si Rhea ang tagatanggap sa kilos ng pandiwa. Si Rhea ang paksa. Kaya siya, focus sa tagatanggap. Kasi yung paksa, yun yung tumatanggap sa kilos. Next, halimbawa, ipinagluto ni Albert ng ginisang manok si Cristel. Sana all. Okay, again, ipinagluto ni Albert ng ginisang manok si Cristel. Ngayon ang tanong, nasaan dito yung pandiwa? Nasaan dito yung kilos? Nasaan yung pandiwa? Very good. Ipinagluto. Para kanino yung ipinagluto na ginisang manok ni Albert? Para kanino?
Okay, sino yung tatanggap sa kilos na iyon? Para kanino siya lumalaban? O para kanino niya yun iniluto? Kay Cristel. Bakit? Si Cristel po kasi yung paksa dito. Okay? Ang halimbawa ito ng focus na tagaganap na kung saan ang paksa again, sila po yung tumatanggap ng kilos. So, focus sa tagaganap or focus sa benefactibo or benefactive. Si Cristel po. Nakuha nyo ba? Okay, ulitin natin. Yung pinakauna, ang dalaga, di ba? Sila po yung tumatanggap sa kilos na ipinag-igib. Sila po yung ipinag-igib. Okay? Sila po yung paksa na tumatanggap ng kilos. Next naman, si Rhea naman, siya po yung paksa na siyang tumatanggap sa kilos. Siya po yung ibinili na, pinagbili ni Dwight ng rosas. Binilhan ni Dwight ng rosas. Okay, si Rhea. So, kumbaga siya po yung tagatanggap ng kilos. Next naman, sino naman yung ipinagluto or para kanino yung ipinagluto ni Albert? Kay Cristel. So, kumbaga si Cristel, siya po yung tumatanggap ng kilos. So, yung paksan tumatanggap ng kilos, that is focus sa tagatanggap or focus sa binipaktibo. Nakuha lang ba? Or masyadong mabilis? Okay, nakuha lang yon. Hindi ba kayo nalito? Kasi medyo may paikot-ikot ako eh. Okay, hindi kayo nalito. Next na po tayo ha. Focus sa lion. So marami nalito rin dito sa focus sa lion, no? Okay. Kapag sinasabi nating focus sa lion, ano nga yung lion mga teachers? Ano yung lion? Very good. Kapag sinasabi nating lion, ito yung intention kumbaga, 'di ba? Yung goal, layunin, 'di ba? So, focus sa lion. Dito naman sa focus na sa lion, kung ang lion ay ang paksa o ang binibigyang diin sa pangungusap. Kumbaga, ang paksa ang layon ng pandiwa sa pangungusap. Again, ano nga yun? Ang paksa ang layo ng pandiwa sa pangungusap. So, sumasagot ito sa tanong na ano? Ano? So, kung tinatanong kayo ng ano yung isasagot? Yung mga bagay talaga yon, 'di ba? So, mga bagay siguro pangyayari. Pwede yon. Pero usually dito sa focus sa lion, ang mga halimbawa natin is mga bagay. Okay? Okay. So, ginagamitan ito ng mga panlaping in, I, or i, ipa, ma, na, o, an. Okay? So, ito yung mga ginagamit nating na panlapi. So, siguro hindi nyo pa masyadong naunawaan. So, meron tayong halimbawa dito. Unang halimbawa natin is kunin mo ang aklat sa mesa. Kunin mo ang aklat sa mesa. So, kumbaga, meron kang inuutusan, di ba? Yes, kung napapansin nyo, meron kayong inuutusan, di ba? So, ngayon, tatanungin ko muna kayo, saan dito yung paksa? Di ba sinasabing ang paksa, siya yung layo ng pandiwa. Ang paksa, siya yung layo ng pandiwa. Saan dito yung paksa? Kunin mo ang aklat sa mesa. Saan ang paksa? Very good. Yung ang aklat. Ang aklat po, siya po yung paksa. Okay? So, siya po yung paksa na dapat mong kunin. So, kumbaga, ang aklat dito, siya po yung layo na dapat yung makuha. Kasi nutusan kayo, ano yung nasa pandiwa natin dito? Kunin. So, ano yung kukunin nyo? Ano yung kukunin nyo? Ano yung dapat yung kunin sa mesa? Yung aklat. Okay? So, kung sinasagot ang tanong na ano yung kukunin nyo? Yung aklat. So, yung intention yung kunin is yung aklat. Okay? So, kaya sinasabi natin ang paksa, ang layo ng pandiwa. Siya yung intention, siya yung goal, kumbaga, na dapat nyo makuha. Okay, depende sa kung ano yung isinasaad sa pandiwa. Ang nandito kasi is kunin, 'di ba? Ito yung pandiwa natin. So, ang dapat yung kunin yung aklat sa mesa. Kaya yung paksa dito or yung aklat, siya yung layo ng pandiwa. Nakuha ba? O sige, next na tayo para hindi kayo masyadong malito. Itinapon ni Rhea ang rosas. 'Di ba? Kung napapansin niyo sa nakaraang halimbawa, binigyan or ibinili ni Dwight si Rhea ng rosas. Pero dito mga bakla, itinapon ni Rhea ang rosas. Ang saklap, Dwight, 'di ba? Ang saklap noon. O sige, ito tayo ha. Itinapon ni Rhea ang rosas. So saan dito yung paksa? Or ano dito yung paksa? Ano ang paksa? Ano yung pinag-uusapan dito? Yung rosas. O, di ba sinabi natin yung paksa, siya po yung lion. Okay? Siya po yung intention, kumbaga. So, ngayon, ano yung pandiwa? Itinapon. Okay? Itinapon, ibinasura ni Rhea ang rosas. So, ano yung itinapon ni Rhea? Ano ang itinapon ni Rhea? So, isasagot nyo doon is yung paksa kasi siya po yung lion. Siya po yung intention na itapon ni Rhea. So, yung rosas. 'Di ba?
yung rosas. So, kaya sinasabi natin, yung paksa, siya po yung layon ng pandiwa. Okay? Ano yung itinapon ni Ria? Yung rosas. Okay, nakuha niyo ba? Next naman, meron pa tayong isang halimbawa para lubos yung maunawaan. Kinain ni Freddy ang mansanas. Kinain ni Freddy ang mansanas. Okay, parang si Adan lang, kinain yung mansanas. So dito, ano po yung paksa natin? Ano yung paksa or yung layon ng pandiwa dito? Ano yung layon ng pandiwa? Yung mansanas. Bakit? Ano ba yung pandiwa? Yung kinain. Di ba? Kinain, there is the pandiwa. So ngayon, ano yung kinain ni Freddy? Ano ang kinain ni Freddy? Yung mansanas. So kumbaga, yung mansanas, sila po yung layon ng pandiwa. Siya po yung intention or ito po yung intention na kainin ni Freddy, yung mansanas. So kapag puko sa layon, sinasagot ang tanong na ano. Okay? Ano yung intention dito? Okay? So iyon po yung paksa natin. So kunin, ano yung intention yung kunin? Yung aklat. Kasi yun yung ang aklat, siya yung paksa, di ba? Next naman, itapon or itinapon. Ano yung itinapon? Yung rosas. Okay? Next naman, kinain ni Freddy yung mansanas. Ano yung kinain? Yung mansanas. So sa focus sa layon, ang paksa ang layon ng pandiwa. Nakuha nyo? Okay, next na tayo ha. Huwag kayong mag-alala, meron tayong padrills mamaya pagkatapos ng 7 na focus ng pandiwa. Para lubos nyo talagang maunawaan at kung paano or upang malaman nyo rin kung paano ito gagamitin sa board exam. Okay? Or ano yung mga question na karaniwang lumalabas nito sa board exam. Okay? Next, focus sa ganapan or lokatibong focus. O kapag sinasabi natin ganapan or lokatibong focus, alam niyo na yan na ang pinag-uusapan natin is yung lugar. 'Di ba? Yung lugar na, kumbaga, yung paksa dito is yung lugar. Okay? So, ang pandiwa ay nasa focus sa ganapan kung ang paksa ay ang lugar o ganapan ng kilos. Again, ang paksa, siya po yung lugar or ganapan ng kilos. Ang paksa or simuno ang lugar na ginaganapan ng pandiwa. Okay? Huwag kayong malito ha, baka nalito yung iba. Ma'am, ano yung pagkakaiba ng kaganapan or lokatibong focus at saka directional? 'Di ba? Kasi merong nalito sa inyo, alam ko, meron ang iba sa inyo nalilito kung ano yung pagkakaiba ng ganapan tsaka ng directional, 'di ba? So, huwag kayong mag-alala, ipaliwanag natin 'yan mamaya. Pero ngayon focus muna tayo sa kaganapan or lokatibong focus, okay? Sinasagot nito ang tanong na saan. Saan nangyari ang pandiwa? Saan nangyari ang kilos? So, kumbaga, ang paksa o yung simuno, yun yung lugar na ginaganapan ng pandiwa or doon nangyari yung kilos ng pandiwa. Nakuha nyo? O sige, ginagamitan natin ito ng mga panlaping pag, an, or han, pang, mapag, pinag, or in, or kung ano pa man yan. Okay? So, meron tayong halimbawa para maunawaan nyo ha. Pinakaunang halimbawa. Pinagdausan ng kasal ang resort. Pinagdausan ng kasal ang resort. Ano nga yung sinabi ko? Basta ang paksa ay lugar na kung saan nangyari ang isang kilos, nangyari yung pandiwa, puko sa ganapan po yon or puko sa kaganapan. Hindi yan puko sa kaganapan ha, puko sa ganapan po yan. Puko sa ganapan. Okay? Okay, so nasan dito yung paksa? Pinagdausan ng kasal ang resort. Nasan dito yung paksa? Yung resort. 'Di ba? Yung paksa dito, yung resort. Bakit? Yung resort, doon po nangyari yung kasal. Doon po nila ipinagdaos yung kasal. Kaya ito yung focus sa ganapan kasi ang paksa ay lugar kung saan nagaganap ang pandiwa. Nakuha nyo? Yung resort, doon nangyari yung kasal. Doon pinagdaos ang kasal. Kaya focus siya sa ganapan or lokatibong focus. Next, meron tayong ikalawang halimbawa, pinaghugasan ng kamay ang lababo. Na, huwag kayong malito. Ma'am, lababo po ba? Di ba hindi naman lugar yan? Makinig kayo. Pero ito yung pinangyarihan ng kilos, di ba? Yung lababo, ito yung pinangyarihan ng kilos. Now, ang tanong, saan ng hugas or saan kayo ng hugas ng kamay? Okay? Saan? Sa lababo po kami ng hugas ng kamay. Okay? Or sa lababo kami ng hugas ng kamay. Nakuha nyo? So, yung lababo, ito po yung pinangyarihan ng kilos.
Basta, wag niyong isipin na lugar, 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 lugar lang to, lugar lang talaga, as in avenue o kung ano pa yung lugar. Pwede po itong mga bagay na pinangyarihan sa kilos ha, katulad ng lababo, okay? Doon kasi nangyari yung kilos. So, saan kayo nanghugas ng kamay? Sa lababo. Nakuha niyo ba? Okay. Next naman, ang tindahan sa may kanto ang pinagbilhan ni Nina ng asin. Ang tindahan sa may kanto ang pinagbilhan ni Nina ng asin. So, nasaan dito yung, kumbaga, nasaan dito yung paksa? Yung paksa, ang tindahan, di ba? Yung tindahan. Okay, ito po kasi yung focus sa pangungusap na ito, yung tindahan. So, kumbaga, ang tindahan, ito yung lugar kung saan nangyari yung pagbibili ng asin ni Nina. Kung saan siya bumili ng asin, sa tindahan sa may kanto. Okay? So, ito na lang tandaan nyo para mas madali mga teachers. Kapag sinasabi nating focus sa ganapan or lokatibong focus, tandaan nyo na ang bagay na iyan doon mismo or yung pandiwa doon mismo nangyari sa lugar. Okay? Yung kilos doon nangyari. Okay? Siguro nalito pa kayo. So ito talaga, halimbawa, resort. Doon nangyari talaga ang kasal. Kumbaga, at that moment mga bakla, nangyari na yung kasal. Pinagdausan na ng kasal yung resort. Okay? Okay. So, lababo, dito kayo nang hugas ng kamay or ito yung pinaghugasan niyo ng kamay. Okay? Ma'am, ano ba yung pagkakaiba sa direction or sa ganapan? I'm sorry, ganapan po 'yan. Ano yung pagkakaiba nila? Kapag sinasabi po kasi natin ganapan, nandoon na po yung kilos. Pero kapag sinasabi nating direction, o 'di ba? Sa next kasi natin is focus sa direction. Kapag sinasabi kasi natin ng direction, wala pa doon yung kilos. Wala pa, papunta pa lang doon. Kumbaga, ang direksyon or tinutungo pa lang doon ng kilos. Nakuha niyo ba? Kapag ganapan, mga teachers, doon na talaga, nangyari na talaga yung pandiwa. Okay? Doon sa lugar na iyon talaga. Pero sa focus sa direction, papunta pa lang sa lugar na iyon. Okay? Huwag kayong malito. So, meron tayong halimbawa dito. Wait muna. Ano nga yung focus sa direksyon? Pinatutuunan ng pandiwa ang direksyon o tinutungo na kilos, ng kilos, tinutungo ng kilos. Ang simuno o ang paksa ang nagsasaad ng direksyon ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. So kung napapansin nyo, yung simuno or yung paksa, hindi talaga siya diretsahang lugar. Okay? Hindi talaga siya diretsahan na pinangyarihan. Kumbaga, tinutungo lang noon. Hindi talaga exact na lugar na talaga. Okay? So, ma'am, hindi ko po masyadong naunawaan. So, ganito na lang. Kapag focus sa direksyon, sumasagot ito sa tanong na tungo saan o kanino. Tungo saan? So, kumbaga, mayroon pang movement papunta sa lugar na iyan, di ba? May movement pa. Kasi sa focus ng ganapan or lokatibong focus, nandoon na talaga sila sa lugar. Nakuha niyo ba? Nandoon na sila sa lugar. Pero focus sa direksyon is papunta pa lang doon yung kilos. Tinutungo pa lang doon yung kilos. Sige, kung nalito kayo, meron tayong halimbawa dito ha. Meron tayong halimbawa. Pinakauna, pinuntahan nila ang tanyag na lugar sa Cebu. Pinuntahan nila ang tanyag or ang mga tanyag na lugar sa Cebu. So ngayon, wait po muna. Ngayon, nasaan dito yung nasaan dito yung paksa o yung simuno? Nasaan dito yung paksa o yung simuno? Ang mga tanyag na lugar, 'di ba? Ang mga tanyag na lugar sa Cebu. 'Di ba? Kung napapansin niyo, hindi talaga siya diretsahan na lugar na talaga. Tinutungo lamang nila ng kilos. Kumbaga, medyo may pagka-specific po sa direction mga bakla. Okay, mga teachers, I'm sorry. So, medyo may pagka-specific na. Bakit? Ano po dito yung pandiwa, ma'am? Yung pandiwa, pinuntahan. Okay? Ano yung pinuntahan nila or tungo saan sila sa mga tanyag na lugar sa Cebu. Okay? Tungo saan sila or ano yung pinuntahan nila na lugar or ano yung pinuntahan nila ng mga tanyag na lugar sa Cebu yun or saan. Okay? Saang lugar ang may mga tanyag na mga tourist spot siguro or tanyag na lugar na kanilang pinuntahan. Kumbaga medyo siya nakakalito, ma'am. O sige, kumbaga ha, ganito na lang. Meron tayong direction kasi. Ganito ha, sa direction, medyo may pagka-specific na siya kaysa ganapan ng pandiwa. Okay? Nandito kasi is hindi lang diretsahan Cebu, kundi specific sila. Saang banda ng Cebu? Yung mga tanyag na lugar. Okay?
So, medyo nakakalito pa. O sige, meron tayong ikalawang halimbawa. Pinadalhan niya ng balikbayan box ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Kung napapansin yung mga teachers, ganito na lang para mas maunawaan nyo. Kung napapansin nyo, nasaan dito yung pandiwa? Pinadalhan. Kung naisip nyo, pinadalhan, may kilos ba siya? Yes, of course, ma'am, kasi pandiwa yan. Yes, pero nandoon na ba talaga siya sa lugar? Nandoon na ba talaga sila mismo sa lugar? Wala pa. 'Di ba? Yung pinadalhan, kumbaga, papunta doon yung pinadala. 'Di ba? Papunta pa lang doon yung pinuntahan. O sige, balikan natin yung number 1. Pinuntahan dito, ito yung pandiwa, 'di ba? Sa number 1. Yung halimbawa number 1, pinuntahan nila ang mga tanyag na lugar sa Cebu. Yung pandiwa dito is yung pinuntahan, 'di ba? So ngayon, kapag sinasabi natin o iniisip natin pinuntahan, nandoon na ba talaga sila? Nandoon na ba talaga sila sa lugar na iyon? Or yung kilos papunta pa lang doon? Yes, papunta pa lang doon yung kilos. So yun yung focus sa direksyon. Okay? Tinutungo ng kilos. Okay? Yung paksa. Okay? Tinutungo pa lamang. Pero wala pa silang doon talaga. Tinutungo pa lamang ng kilos. Okay? Next naman, pinadalhan, papunta pa lang doon. Yung balikbayan box. Para saan? Sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Okay? Or pamilya niya sa Pinas. So, patungo doon, papunta doon yung pinadala niya na balikbayan box. So, tinutungo ng kilos yung paksa. Okay? Ano yung tinutungo ng kilos? Yung paksa, which is yung kanyang pamilya. Okay? So, next naman, dinalaw niya ang kanyang lumang tahanan sa Laguna. Again, dinalaw niya ang kanyang lumang tahanan sa Laguna. Kung iisipin natin, no, dinalaw niya. So, parang papunta pa lang siya doon. Yung kilos, di ba? Ano yung dinalaw niya? Or para saan siya? Tungo saan yung dinalaw niya? Tungo saan yung dinalaw niya? Para sa kanyang lumang tahanan sa Laguna. So, kumbaga, dinalaw niya, ito yung tinungo, kung ano yung tinungo ng kilos. Ito yung pandiwa, okay? So, ang tanong, saan tungo yung kilos niya? Or tungo saan siya? Sa kanyang lumang tahanan sa Laguna. Nakuha niyo ba yon? Or medyo nalito pa kayo? Okay? Basta ang ganapan ha, pinagdausan, ganapan po yung pinagdausan. Ma'am, bakit? Kasi parang nandoon na talaga sa mismo sa lugar. Napansin nyo? Kapag pupo sa direction pa, basta direction, parang papunta pa lang doon yung kilos. Okay? Pinuntahan, pinadalhan, dinalaw, papunta pa lang doon yung kilos. So, yung pagkakaiba nila. Okay? Okay. Next na tayo ha. May drills naman tayo or may mga halimbawa tayo na question mamaya para ma-assess natin kung naunawaan nyo ba or hindi. Next naman, meron tayong focus sa gamit. Ang focus sa gamit or focus sa instrumento naman, ito yung tumutukoy sa kasangkapan o bagay na ginagamit upang maisagawa ang kilos o pandiwa. Again, tumutukoy sa kasangkapan or bagay na ginamit. So, kumbaga, meron itong mga bagay or kasangkapan na ginamit para maisakilos yung pandiwa. So, ang simuno o paksa, ang kasangkapan o bagay na ginamit upang maisagawa ang kilos ng pandiwa sa pangungusap. So, bagay or gamit yung paksa natin dito. Basta focus sa gamit. Yung bagay or mga kasangkapan, yun po yung paksa. Nakuha nyo? Sumasagot ito sa tanong na sa pamamagitan ng ano. Okay? Sa pamamagitan ng ano. Okay, ano yung ginamit mo para maisagawa mo ang paksa or ang pandiwa na iyan or upang maisagawa mo yung kilos na iyan. So ito po yung tanong na ito, okay? Ginagamitan ito ng mga panlaping ipang o maipang. Okay, meron tayong unang halimbawa para lubos yung maunawaan. Ipinanggupit niya ng buhok ang gunting. Ipinanggupit niya ng buhok ang gunting. So ngayon ang tanong, ano dito yung paksa? Saan dito yung paksa? Yung gunting. Bakit Bakit yung gunting yung paksa? Kasi focus sa gamit tayo. Kapag focus sa gamit, yung kasangkapan, yung instrumento, yun po yung paksa. Okay? So, focus sa gamit tayo ha. So, ang paksa dito is yung gamit o kasangkapan. Gunting. Okay? So, anong ginamit niya sa gunting? Okay? Ipinanggupit niya ng buhok. Ipinanggupit niya ng buhok. So, ang pandiwa dito, ipinanggupit niya ng buhok. Okay? Ipinanggupit niya ng buhok ang gunting sa pamamagitan ng ano? Sa gunting. Sa pamamagitan ng gunting. Nakuha niyo?
O sige, pangalawang halimbawa para maunawaan nyo pa. Ipinanghalo niya ang sandok sa kanyang nilutong gulay. Ipinanghalo niya ang sandok sa kanyang nilutong gulay. Ngayon ang tanong, ano yung ginagawa or ano yung kilos dito? Ano yung pandiwa? Ipinanghalo niya. Ipinanghalo niya, di ba? Ipinanghalo, ito po yung, kumbaga, haluin mo. Ito yung pandiwa. Ipinanghalo, pandiwa po yon. Now, ano yung ginamit niya para maisakilos niya yung pandiwa, which is yung ipinanghalo? Ano yung ginamit niya para mahalo niya yung sandok? So, kapag titingnan nyo, yung sandok, ito po yung paksa dito. Okay? Ipinanghalo niya ang sandok sa kanyang nilutong gulay. Ang sandok dito yung paksa. Bakit? Ito kasi yung ginamit niyo para mahalo mo, or ito kasi yung ginamit niya para mahalo niya yung niluto niyang gulay. Okay? Sa pamamagitan ng ano? Ng sandok. Next naman, meron tayong ikatlong halimbawa, ipinampalo niya sa aso ang tsinelas. Now, ang tanong, ano yung kilos dito? Saan dito yung pandiwa? Yung ipinampalo, palo, di ba pandiwa yan? Kasi action word yan, action word. Yes, yung palo, ipinampalo niya. Now, ano yung ginamit niya para mapalo niya yung aso? Ano yung ginamit niya sa pamamagitan ng ano? Ng tsinelas. So kung napapansin niyo, yung tsinelas, siya po yung paksa. Bakit? Ang tsinelas kasi, ito yung ginamit natin or ito yung ginamit niya para ipampalo sa aso. Nakuha niyo? Basta puko sa gamit or puko sa instrumento, ang paksa doon, yun yung ginamit natin para maisagawa natin yung kilos ng pandiwa. Okay? Ang tsinelas, yun yung ginamit natin para ipampalo sa aso. Pero hindi na yan pwede ngayon ha, hindi na tayo pwede mamalo ng aso ha. O sige, pero nakuha nyo ba? Gamit, ito po yung ginagamit natin para isagawa yung pandiwa, kilos ng pandiwa. Nakuha nyo? Okay, next na tayo ha. Last na tayo, we have puko sa sanhi. Kapag sinasabi nating focus sa sanhi or kusatibong focus, tandaan nyo yung dalawang term kasi minsan lumabas doon, kusatibong focus, wala doon yung sanhi, kusatibong focus. So, kapag hindi nyo alam kung ano yung kusatibo, mali doon, wala doon yung sagot kasi wala doon yung sanhi. Kutusan ko kayo ha. Okay, makinig kayo na mabuti. Kapag sinasabi natin focus sa sanhi or kusatibong focus, ito yung pandiwa or ang pandiwa ay nakapokus sa sanhi kung ang paksa ay nagpapahayag ng dahilan o sanhi ng kilos. Ang simono o ang paksa ang nagpapahayag ng sanhi ng kilos ng pandiwa sa pangungusap. Kumbaga, ang paksa, siya po yung dahilan. Nakuha nyo? Ang paksa, siya yung dahilan sa kilos ng pandiwa. Nakuha nyo? O sige, halimbawa lang. So meron tayong unang halimbawa, ikinasakit ni Fresto ang hindi pagkain sa tamang oras. Ay ano 'yon? Ikinasakit ni Fresto ang hindi pagkain sa tamang oras. Ang tanong, ano yung pandiwa dito? Anong nangyari? Anong pandiwa dito? Okay, sinasagot dito ang tanong na bakit ha. So, ngayon, ano yung pandiwa dito? Ikinasakit ni Fresto. Ikinasakit, yun yung pandiwa, di ba? Yes, ikinasakit. Iyon po yung pandiwa dito. Ito po yung kilos. Now, ang tanong, bakit nagkasakit si Fresto? Ano yung dahilan? Ano yung dahilan o ano yung rason kung bakit siya nagkasakit? Ano yung rason kung bakit nangyari yung pandiwa? So, doon na tayo titingin sa paksa. Ang hindi niya pagkain sa tamang oras. So, yun yung dahilan kung bakit nagkasakit si Fresto. Okay? So, focus sa sanhi. Yung paksa, ito po yung dahilan o sanhi kung bakit nangyari yung kilos ng pandiwa. Nakuha nyo? Next, ikalawang halimbawa, ikinalungkot ni Ana ang pag-alis ni Ninito. Ikinalungkot ni Ana ang pag-alis ni Ninito. So ngayon, ang tanong na saan dito yung pandiwa? Ikinalungkot. Okay? Ikinalungkot niya. So, ano yung dahilan kung bakit nalungkot si Ana? So doon na tayo titingin sa paksa. Kasi nandoon yung dahilan, di ba? Ang pag-alis ni Ninito. So yun yung dahilan kung bakit nalungkot si Ana. Okay? Nakuha nyo ba? Bakit malungkot si baby girl? Kasi hindi siya binilhan ng toy. Ganon. Di ba? Parang ganon lang. Okay, next naman, number 3 na halimbawa, ikinabagsak ni Jesh sa exam ang pagiging tamad mag-aral. So ano yung pandiwa? Ikinabagsak niya. Ito yung kilos. Ikinabagsak niya. Now, ang tanong, bakit siya nabagsak? Ano yung dahilan? Kasi,
Dahil tamad siya. Ang pagiging tamad mag-aral. Okay? Tamad siya mag-aral kaya bumagsak siya sa exam. So, ang sanhi, iyon po yung paksa. Okay? Yun po yung paksa, yung sanhi or dahilan ng pangyayari kung bakit nangyari yung kilos ng pandiwa, ito po yung paksa. Nakuha nyo ba? Uy, nakuha, naintindihan nyo yun? O hindi nyo naintindihan, basahin nyo na lang ulit ha. Baka hindi kayo masyadong naliwanagan sa sa explanation. Pwede nyo basahin ulit yan. Okay? Okay, next naman. So, nakuha nyo lang yun ha. Basta sanhi, ito po yung paksa. Okay, kung bakit nangyari, or kumbaga ito po yung dahilan kung bakit nangyari yung pandiwa. So, ang pagiging tamad mag-aral, ang dahilan kung bakit ikinabagsak ni Jess yung exam or bumagsak siya sa exam. Ano ba yan? Kung bakit siya bumagsak sa exam. Okay? Dahil tamad siya mag-aral. So, ngayon subukin natin yung mga natutunan nyo ha. Okay, subukin natin. Tingnan natin kung naunawaan nyo ba talaga or baka yung basahin ulit. Okay? Next, pinakauna drills tayo. Okay, pinakaunang tanong. Ipinakita ang ebidensya sa huwis. Ipinakita ang ebidensya sa huwis. Anong focus ng pandiwa ito? Sige, bibigyan ko kayo ng ilang minuto para mag-isip-isip. Ipinakita ang ebidensya sa huwis. Anong focus ng pandiwa ito? Letter A, sanhi. Letter B, tagatanggap. Letter C, tagaganap. Letter D, layon. So kung feel nyo ha, ganito sa board exam, kung feel nyo medyo malayo na to, ma'am, i-X nyo na. I-X nyo na. Medyo malayo kasi siya. So kapag titingnan natin, no, ipinakita ang ebidensya sa huwis, basahin nyo yung letter B, tagatanggap. Kasali ba yung tagatanggap dyan? Meron bang tagatanggap? Or meron bang tagaganap? Or baka layon? Or baka sanhi? So ano yung sagot nyo? A, B, C, D. Sagot? Okay. So ipinakita ang ebidensya sa huwis, anong focus ng pandiwa? Hindi yan pwedeng maging sanhi. Letter A, hindi siya sagot. Ma'am, bakit hindi siya sagot letter A? Wala namang sanhi dyan. Di ba sinasabi natin kapag sanhi, kapag sanhi kasi, ang paksa, siya yung dahilan. Ngayon, tingnan nyo muna ha, wait muna, wag malito. Tingnan nyo muna yung pangungusap. Ipinakita ang ebidensya sa huwis. Ano yung paksa ng pangungusap? Ano ang paksa ng pangungusap dito? Yung ebidensya. 'Di ba? Yung ebidensya, yun yung paksa ng pangungusap, 'di ba? Now, ang tanong, ang ebidensya sanhi ba siya? Sanhi ba yung ebidensya? Sanhi hindi. Hindi yan sanhi, mga teachers, I'm sorry. Hindi yan sanhi, kutusan ko kayo isa-isa diyan. Hindi yan sanhi. Okay? So letter A, hindi siya sagot. Letter B, yung ebidensya kasi siya yung siya yung paksa ang ebidensya. Tagatanggap ba yan? Ma'am, ano nga yung tagatanggap? Nalito, nakalimutan ko. Kapag sinasabi natin tagatanggap mga teachers, yung paksa, siya po yung gumaganap sa kilos. Okay? I'm sorry. Tagaganap pala yun. Tagatanggap, yung paksa, sila po yung nagre-receive. Sorry. Sila po yung nag-receive. Tumatanggap sa kilos. Tagatanggap nga, di ba? So, sila yung nag-receive ng kilos. So, ngayon, ang tanong dito, yung ebidensya, siya ba yung nag-receive ng kilos? Siya ba? Benefactive ba siya? Siya ba yung tumatanggap sa kilos? Ipinakita, siya ba yung tumatanggap? Hindi. Hindi siya yung tumatanggap. So, letter B, hindi rin siya sagot. Hindi siya sagot. Letter C, tagaganap. Tagaganap or actor, di ba? Actor. Kapag sinasabi nating actor, ang paksa, siya yung gumaganap sa kilos. Now, saan dito yung paksa? Ebidensya. Ang ebidensya ba ang gumaganap ng kilos? Ang ebidensya ba? Hindi. Bakit? Ang sagot talaga dito mga teachers is letter D. Lion. Ma'am, bakit lion, ma'am? Di ba sabi mo, lion, intention? Yes, intention yun. Kung napapansin nyo or kung naalala nyo, ang lion kasi, focus sa lion mga teachers, ang paksa, iyon po yung intention ng pandiwa. So, sumasagot po ito sa tanong na ano? Now, tingnan nyo, pinakita ang ebidensya sa huwis. Ano yung tanong dapat kapag gusto yung bumuo ng tanong dito? Ano yung dapat nyo itanong? Ano ang ipinakita niya sa huwis? Di ba? Ano ang ipinakita niya sa huwis? Yung ebidensya. Bakit? Ang lion kasi sumasagot siya sa tanong na ano. Okay? So ano yung intention niya dito? Ano yung pandiwa? Ipinakita. Now, ano yung intention niya na ipakita? Ano talaga yung intention niya? Ano yung goal niya na ipakita? Yung ebidensya. Kaya sinasagot nito ang tanong na ano. Nakuha nyo? Focus po ito sa lion. Nakuha? Okay, next na tayo.
Pinaglaruan ng mga manlalaro ang gym sa Quezon City. Pinaglalaroan ng mga manlalaro ang gym sa ng Quezon City. Ano ang focus ng pandiwa? Sige, mag-isip-isip muna kayo. Bago kayo sumagot ha, huwag kayong mabilisang sumagot sa board exam. Bakit? Lalo na sa majorship nyo, huwag kayong mabilisang sumagot, huwag kayong maghahabulan, paunahan, hindi paunahan ang board exam. Kasi the more na magpaunahan din kayo sa pagbagsak. Hindi yun pwede, okay? Dapat sulitin mo yung oras mo. Huwag mo madaliin. 3 hours and 30 minutos yung 30 minutes po yung natin sa majorship, sa Filipino. Sa math, sa lahat ng majorship, maliban sa Gen Ed siguro, iba sa kanila. Sige, dito mga teachers, ano yung sagot niyo? Pinaglaruan ng mga lalaro ang gym ng Quezon City. Pinaglaruan. Okay, ito po yung pandiwa natin, di ba? Letter A, focus sa ganapan. Letter B, focus sa direksyon. Letter C, focus sa instrumento or focus sa tagatanggap. So, meron na talaga kayong dapat i-X dito. So, ano yung paksa? Ano yung paksa? Gym ng Quezon City. Pwede ba itong tagatanggap, mga teachers? Pwede ba ditong aktor? Ang paksa kasi dito, gym ng Quezon City, di ba? Pwede ba itong aktor? Hindi. Kasi yung aktor, siya po yung gumaganap sa kilos ng pandiwa. Ang kilos ng pandiwa or ang pandiwa dito is pinaglaruan. Ang gym ng Quezon City, sila ba yung naglaro? Hindi. So, tanggalin na natin kasi hindi yun focus sa actor. Tanggalin na natin yung letter D. Itanggal na natin letter D, tanggal na po yung letter D. Next, focus sa instrumento. Instrumento. Mayroon bang instrument dito? Di ba yung instrumento, ito yung gamit na ginamit mo, di ba? Di ba? Pinaglaruan ng mga manlalaro ang gym ng Quezon City. Meron bang gamit dito? Ang gym ng Quezon City, gamit ba sila? Hindi, lugar po yan. Nakuha nyo? So, letter C, tanggal. Letter C, tanggal po yan. So, saan dito? Letter A or letter B? Ganapan or direksyon? So, ano yung sagot nyo? Okay, kung sino man ay sumagot ng letter, bakit maraming sagot? Ano ba to? Ano nangyari? Sige, makinig kayo ha. Hindi ko alam kung ano nangyari. Na-highlight siguro yun lahat. Makinig kayo. Ang tamang sagot po dito is yung ganapan. Again, makinig kayo. Ganapan ang tamang sagot dito. Ma'am, bakit ganapan? Hindi po ba siya direksyon? Hindi. Bakit hindi siya direksyon? Kasi ganapan to pinaglaruan. Kumbaga, nangyari na doon sa gym ng Quezon City yung paglalaro. 'Di ba? Yung laro, kumbaga, yung laro nandoon na. Pinaglaruan, pinangyarihan na siguro, 'di ba? Doon nangyari yung laro. So kapag titingnan niyo, pinaglaruan, papunta pa lang doon or nangyari na doon? Nangyari na doon, kaya ganapan siya. Okay? Kapag direction kasi is papunta doon. Papunta pa doon yung kilos. Pero dito kasi pinaglaruan na, so nandoon na yung kilos sa gym ng Quezon City. So ganapan po siya. Saan naganap yung kilos? Saan naganap? Sa Quezon City, sa gym ng Quezon City. Hindi po siya pwedeng focus sa direksyon. Kasi ang focus sa direksyon, papunta pa doon yung kilos. Pero kapag babasahin nyo yung sa pinaglaruan ng mga manlalaro ang gym ng Quezon City, wala na doon na yung direksyon. Kasi nangyari na doon. Okay? Nangyari na, naganap na doon, nandoon na talaga yung manlalaro o baka doon sila naglaro. Okay? Doon na talaga sila naglaro. So, ganapan po yan, pinangyarihan, pinaglaruan. Okay? Next naman tayo para maano nyo, para mapag-iba-iba nyo talaga dito. Pinuntahan, makinig kayo, pinuntahan ng mga turista ang sikat na underground river sa Palawan. Anong focus ng pandiwa ang pahayag? Pinuntahan. Kanina makinig kayo, pinaglaruan na yon, di ba? Pinaglaruan, so kumbaga naganap na talaga doon yung kilos. Pero dito, pinuntahan. Pinuntahan ng mga turista ang sikat na underground river sa Palawan. Anong focus ng pandiwa? Ganapan, direksyon, instrumento, or tagatanggap. So, yung letter C at letter D, X na po yan. Letter C at letter D, X na po yan. Hindi na po yan kasama, di ba? So, no na po yan. So, pumili na lang kayo, letter A or letter B. Is it letter A or letter B? So, ang sagot nyo, letter? Okay. Ano ba yung nangyari? Letter B po yung sagot dito. Baka na-highlight ko. Nung hin-highlight
ko po yung letter B, baka nasama yung C at D. Pero yung sagot dito ha, huwag kayong malito ha. Sure na sure ako ha. Sure na sure ako. Baka isipin nyo, alam ma'am, sure ka dyan? Yes, sure na sure ako. Letter B po yung sagot dyan. Direction po. Direction. Baka na-highlight ko lang talaga pababa. Okay? So, focus sa direction po dito. Pinuntahan kasi. So, kumbaga, saan patungo yung mga turista? Saan tutungo yung turista? Papunta sila sa sikat na underground sa river sa Palawan. So, kumbaga, ang kilos papunta pa lang doon. Napansin niyo ba? Hindi siya pwedeng ganapan. Kasi kapag ganapan, ma'am, paano kapag gawin natin yung ganapan? Kapag ganapan kasi is pwede nating pinagliguan ng mga turista ang underground river sa Palawan. Pinagliguan, pwede sigurong ganapan. Bakit pwedeng ganapan, ma'am? Kasi nandoon na yung kilos. Doon naganap yung doon naganap yung ligo nila. Okay? Yung swimming nila, doon naganap. So, pwede siyang ganapan. Ang kaso lang, dito, yung tanong, pinuntahan. Ang kilos kasi is papunta pa lang doon, parang ganun, di ba? Ang kilos is kumbaga, nagbibigay pa lang siya ng direksyon. Saan papunta yung mga turista sa sikat na underground river sa Palawan? So, kaya siya letter B, focus sa direction. Nakuha niyo? Okay, very good. Letter B po yan. Next naman, next na drills na tayo, next na question na tayo ha, ipinangpagpag ng alikabok ang basahan. O, 'di ba? Madaling-madali na lang 'to, mga teachers. Ipinangpagpag ng alikabok ang basahan. Ang focus ng pandiwa ay ipinangpagpag, 'di ba? Baka parang ginamit mo para ilinis, 'di ba? So ano 'yon? Sanhi, instrumentos, layon or direksyon. Of course, nasaan dito yung paksa? Ano dito yung paksa? Ano ang paksa? Basahan. Ang basahan ba? Dahilan ba yan? Ma'am, anong dahilan? Hindi. Yes, very good. Hindi yan dahilan. So letter A, sanhi, wrong. Okay? Letter A, wrong na yan. Hindi na yan pwede sagot. Kasi basahan, hindi yan dahilan, di ba? Next naman, ang basahan, direction ba yan? Uy, direction yung basahan? Hindi rin. Hindi rin. Hindi yan direksyon, di ba? Hindi yan direksyon. Now, ma'am, is it letter B or letter C? Instrumento or layon? Ano yan? Instrumento or layon? Anong sagot nyo? Letter? Very good. Ano ba yan? Bakit ganito? Ang sagot po dito is letter B. Ano yung sinabi ko? Letter B po. Instrumento. Ang sagot dito, instrumento. Bakit instrumento? Hindi po ba yan layon? Hindi. Bakit kapag layon kasi, ang focus po nila is yung intention. 'Di ba? Intention nyo. 'Di ba? Intention mong kainin yan, yung masanas. Pero dito kasi, ipinagpagpag ng alikabok, ginamit mo. Ginamit mo para ipinagpagpag ng alikabok sa pamamagitan ng ano? So, yun yung tanong dapat dito. Ipinagpagpag ng alikabok or pinagpag yung alikabok sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng basahan. So, ito yung ginamit mo, ang basahan yung ginamit mo para ipagpag sa mga alikabok. So, ang sagot dito is focus sa gamit or focus sa instrumento or instrumentong focus. Nakuha niyo ba? Hindi yan pwede layan ha. Letter B po sagot dyan. Letter B, instrumento. Ang basahan, instrumento po yun o yung gamit para ipagpag mo sa mga alikabok or ilinis mo sa mga alikabok. Nakuha nyo? Okay, very good. Next na tayo, pinuntahan nila ang sakahan sa Dumaguete. Makinig kayo ha. Kapag kayo nagkamali dito, kutusan ako na talaga kayo. Okay, makinig kayo. Pinuntahan nila ang sakahan sa Dumaguete. So, ano yung sagot nyo, mga backlist? Okay, mga backlist, sorry. Mga teacher, ano yung sagot nyo dito? Layon, sanhi, ganapan, or direksyon. Pinuntahan nila ang sakahan sa Dumaguete. Pinuntahan. So, ma'am, ano dito yung ano? Ano dito ang, ano nga yan? Ang paksa, saan dito yung paksa? Sakahan sa Dumaguete. Di ba lugar yan? Yes, lugar yan. Sakahan sa Dumaguete. Ang kaso lang, tingnan nyo yung pandiwa. Tingnan nyo yung pandiwa, pinuntahan. Meron bang direksyon? Yes! Ang pandiwa, nagsasaad siya ng direksyon. Kung saan, yung sakahan sa Dumaguete, ito po yung sinasaad nila na direksyon. Okay? Patungo saan? Ano yung pinuntahan nila? Patungo saan sila? Sa sakahan sa Dumaguete. So, ang sagot dito is letter D, direction. Nakuha nyo ba? Direction po yon. Pinuntahan nila ang sakahan sa Dumaguete. So, saan sila papunta? Tungo saan sila? Sa sakahan sa Dumaguete. Ma'am, hindi po ba yan pwede ganapan? Hindi. Bakit?
Kasi hindi to pwedeng ganapan ha. Bakit kasi sa ganapan is doon na talaga dapat nangyari. Nangyari na, halimbawa, pwede siguro sa ganapan. Pwede siguro sa ganapan is tinamnan nila or nagtanim sila, doon sila nagtanim ng maraming lubi sa sakahan sa Dumaguete. Pwede yung pwede yung ganapan. Bakit? Doon na yun nangyari yung kilos. 'Di ba? Sa sakahan sa Dumaguete, nangyari na doon yung kilos. Ang kaso dito, pinuntahan. So papunta pa lang doon yung kilos, 'di ba? Pinuntahan patungo doon yung direksyon, 'di ba? So kaya siya direction po siya. Nakuha niyo ba? Baka nalito kayo lalo ha. Next na tayo ha. Kami ay ipinagluto ni Frederick. Anong focus ng pandiwa ito? Hindi nyo pa yan alam. Kutusan ko kayo. Kami ay ipinagluto ni Frederick. Anong focus ito ng pandiwa? Focus and direction. Anong focus ito ng pandiwa? Kami ay pinagluto ni Frederick. O, di ba? O, saan dito yung paksa? Wait muna. Wait muna ha. Saan dito yung pandiwa? Pandiwa muna, pandiwa. Ipinagluto. Di ba? Ipinagluto ni Frederick. Ngayon, sino yung tumatanggap sa kilos? Or para kanino yung ipinagluto ni Frederick? Para sa amin. So kung napapansin niyo, ang paksa po dito is yung kami. Kami, di ba? Kasi ang kami dito, sila po yung tumatanggap sa kilos. Sila po yung ipinagluto ni Frederick. Ano po ito? Focus sa actor, tagaganap, ganapan, or tagatanggap? Sige. Makinig kayo ha. Basahin niyo muna yung letter A at letter B. Letter A at letter B. Focus sa actor at tagaganap. Pareho lang yun, di ba? Yes, ma'am, pareho lang yun. So, i-X nyo yung letter B, letter A at saka letter B, X nyo na yan. Hindi yan pwedeng sagot. Kasi pareho lang yung dalawa. Hindi nyo pwedeng isagot yung focus actor. Pareho lang naman yan sa tagaganap. So, X nyo na yung letter A at saka letter B. Next, letter C. Pwede ba yon? Ganapan, lugar ba yan? Nasaan dyan yung paksa? Kami. Lugar ba ang kami? Hindi, mga tao po kasi sila. So, letter C, very wrong. Letter C is X nyo na rin. Okay? So, ano yung tamang sagot? Letter D. Letter D po, tagatanggap. Bakit? Kami po yung tumatanggap sa niluluto ni Frederick. Para kanino yung niluluto ni Frederick? Para sa amin. So, kumbaga, kami yung tumatanggap sa kilos. Nakuha nyo? Yes. So, kaya siya tagatanggap or benefactive. Nakuha niyo? Letter D po yung sagot. Very good. Next na tayo. Tanghali na nang magising si Aliyah. Oh my gosh. Ano kayong ginagawa ni Aliyah? Okay. Tanghali na nang magising si Aliyah. Anong focus ito ng pandiwa? Kusatibo ba? Kapag sinasabi natin kusatibo, sanhi po yan ha. Sanhi po yan. Sino dito yung paksa? Sino dito ang paksa? Ano or sino dito yung paksa? Very good. Si Aliyah. Siya kasi yung pinag-uusapan sa pag-uusap. Si Aliyah. Now, si Aliyah, sanhi ba siya? Dahilan ba siya kung bakit nangyari yung kilos? Hindi. So, letter A, wrong na yan. Kasi kusatibo or sanhi, pareho lang yun, di ba? So, letter A, wrong na yan. Hindi nyo pwede isagot letter A kasi hindi sanhi si Aliyah, okay? Next naman, ma'am, ang binipaktibo at tagatanggap, pareho lang yun. Pareho lang ba yun? Yung binipaktibo at tagatanggap, pareho lang yun? Yes. Yung letter C at saka letter D, hindi yun pwedeng sagot. Bakit? Pareho lang kasi yan. Binipaktibo at tagatanggap, pareho lang yun. Tumatanggap sa kilos. Now, si Aliyah, tumatanggap ba siya sa kilos? Hindi. Hindi siya tumatanggap sa kilos, kundi siya yung gumagawa sa kilos. Magising. Sino yung tanghali magising? Sino? Ang tanghali ng magising? Si Aliyah. So, kumbaga, letter B ang iwan ko na lang. Letter B ang sagot dito ha. Pasensya na po kayo na highlight ko na rin ulit si letter C at letter D. Pero sagot dito, letter B. Tagaganap. Letter B, actor or tagaganap. Nakuha nyo ba? Letter B po ha, BB. Okay, B, tagaganap. Kasi si Aliyah po yung actor dito. Si Aliyah po yung pinag-uusapan at siya po yung gumagawa sa kilos ng pandiwa, which is magising. Okay, siya po yung late na magising or tanghali ng magising. Nakuha nyo ba? Tagaganap yan ha or actor. Next. Letter B po sagot. Next, ikinamatay ng maraming tao ang COVID-19. Again, ikinamatay ng maraming tao ang COVID-19. Ano ang focus ng pandiwa? O, di ba mga teachers, di nyo pa yan alam. O, sige, ano yung sagot dyan? Madali na yan. Ikinamatay ng maraming tao ang COVID-19. So, dito, saan dito yung paksa? COVID-19, ito yung paksa. Diba? COVID-19, ito yung paksa. Now, layon ba yan? Kapag layon, ano yung tanong? Tinatanong dito, sinasagot nito ang tanong na ano?
'Di ba ano? So, ang COVID-19, pwede ba yan sa layon? Hindi. Hindi yan. Bakit? Ang pandiwa natin ikinamatay, 'di ba? Ikinamatay. So, ikinamatay. Ano yung dahilan? Bakit namatay ang maraming tao? So, sinasagot nito ang tanong na bakit. Okay? Bakit namatay yung maraming tao? Dahil sa COVID-19. So, kumbaga, napapansin nyo, ang paksa, siya yung dahilan. Again, ang paksa, siya yung dahilan. Ano yung dahilan dito kung bakit namatay yung maraming tao? Yung COVID-19. 'Di ba? Ang COVID-19, siya yung paksa, siya yung dahilan kung bakit namatay yung maraming tao. So now, ano yung sagot? Ganapan ba? Hindi yan ganapan kasi hindi yan lugar. Focus sa actor ba? Hindi yan tao or hindi yan yung kumikilos sa pandiwa. Okay? So, ang sagot dito, sanhi or kusatibo. Again, sanhi or kusatibo. Letter B po. Pasensya na, letter B po yung sagot. Na-highlight ko na rin. Na-highlight ko ulit yung iba. O, sige, letter B, sagot ha. Letter B, focus sa sanhi or kusatibong focus. Kasi yung COVID-19, ito po yung dahilan kung bakit namatay yung maraming tao. Nakuha nyo? So, madali lang talaga yung pandiwa, mga focus ng pandiwa, mga teachers, okay? So, next, siguro last na to, last na siguro tong drills, mga teachers. So, sagutan nyo muna. Pinagdausan ng kasal ang lumang simbahan. Anong focus ng pandiwa? Pinagdausan. Kapag sinasabi natin pinagdausan ha, doon nangyari yung ganap. Doon yun nangyari, doon nangyari yung pandiwa, yung kilos sa pandiwa. So saan dito yung paksa, lumang simbahan, di ba? Lumang simbahan, ano dito yung pandiwa? Pinagdausan ng kasal, pinagdausan. Saan ipinagdaos yung kasal? Sa lumang simbahan. Now, ang tanong, ganapan or direksyon? Yan na lang, hindi yan pwede letter B, di ba? Letter B, wrong na yan, di ba? Tagatanggap, hindi yan tagatanggap. Letter D, tagaganap, hindi rin yan tagaganap. So, it's either letter A or letter C. Diba? So, ano yung sagot niyo? Direction or ganapan? May direction ba dyan? Or ganapan yan? Very good. Ang sagot dyan is letter C. Letter C ang sagot dyan, ganapan. Ma'am, bakit ganapan? Kasi doon nangyari, doon naganap ang kasal sa paksa. Ano yung paksa? Sa lumang simbahan. Sa lumang simbahan, naganap ang kasal. Doon pinagdaos ang kasal. Ma'am, bakit hindi siya direction? Ang direction kasi is nagtuturo siya ng kilos patungo saan? 'Di ba? Pwede siguro sa direction kapag papunta sila sa lumang simbahan. Papunta or patungo sila sa lumang simbahan, pwede yan direction. Ang kaso lang dito, pinagdausan. So kumbaga, nandoon na talaga naganap yung kasal. Okay? Or doon ginanap ang kasal. Nakuha niyo ba? Doon nangyari yung kasal, pinagdausan ng kasal, ang lumang simbahan. So, ganapan siya, letter C po siya. Nakuha nyo? Kung hindi nyo naunawaan ha, basahin nyo na lang ulit yung mga description, tapos yung mga halimbawa. Baka na dito kayo sa explanation ko kasi minsan paikot-ikot yon, okay? So, naway may naunawaan kayo ha. Salamat sa inyong pakikinig at panonood nyo. At para sa inyo rin naman to, okay? Para hindi na kayo maproblema sa board exam nyo, lalo na sa mga, meron din ito kasi, actually mayroon ganito sa mga Gen Ed. Pero usually lumalabas talaga ito sa professional, sa majorship sa Filipino, okay? Kapag gusto nyo pa ng maraming videos, pwede kayong mag-comment ng kung ano yung topic or paksa na medyo nalilito pa kayo or medyo nahihirapan pa kayo. I-comment nyo yan para magawan ko po yan ng video sa susunod po at para ma-upload ko na rin po sa YouTube para marami pong magtatap. Hindi lang po papasa kundi magtatap po sa atin sa mga Filipino major, sa mga free lang. Pwede rin dito manood yung mga hindi nag-enroll siguro or walang pambayad sa mga review center. Nakuha nyo? O sige, kapag may nagustuhan nyo or naunawaan nyo po yung discussion natin, mag-thumbs up po kayo kung naunawaan nyo, okay? Or nagustuhan nyo. At kung gusto nyo pang meron may mga topic kayong gusto ipatalakay sa susunod na video, i-comment nyo po sa ibaba, okay? Okay, so kung gusto nyo ma-notify po, kasi may live ako sa susunod na araw, mag-subscribe po kayo, okay? Kung gusto nyo lang ma-notify. So thank you everyone, thank you future teachers, at enjoy po kayo sa pagre-review nyo sa buhay. Okay, goodbye!